na kung ikaw tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tumanggap ka ng seremonya ng bautismo, dapat maintindihan mo na umalis ka na sa kingdom of Satan and you have been transferred to the kingdom of God. So ang ating po magiging topic is, ating po pinamagatang our daily priorities. Sana po naisip agad natin sa title pa lang kung ano ba talaga yung ating pong prioridad sa buhay. Napakarami pong mga bagay na pinapriority natin sa ating buhay. Tama po ba? Ang bawat isa sa atin sa isang linggo, talagang isa sa mga priority natin, gumising ng alas 6 or ng alas 5 pa lang ng umaga para maapagluto ng almusal, babaunin at makapasok 8 oras or 9 na oras sa trabaho. Tama? And then yung iba naman na nasa bahay lang, ang pinaka-priority is yun, gumising na mas maaga-aga, makapagwalis sa labas ng bahay, makapagpakain at magpagala ng aso sa labas, at napakarami pa. At bukod pa po doon, napakarami pa nating extra curricular activities na nasa isip. May union sa ganito, may birthday party sa ganyan, at kung ano-ano pa po. Kaya dapat po nating maintindihan na yung priorities po ba natin sa buhay ay naka-inline pa until now doon sa will ng ating Panginoon na dapat po nating tinutuntungan. At nawa po sa mensahe ng ating pong Panginoon na ito ay ma-align ulit natin kung naka-disalign na yung ating pong prioridad. Buksan natin yung ating isipan upang himay-himayin natin kung ano po ba talaga yung laman ng talata. Dahil may nakatago po sa puso ng talata na yan na marahil ang bawat sa atin ay nadadaanan lang natin sapagkat ang lagi lang natin gusto yung dulong part. Ano ba yung dulong part niyan? And all these things shall be added unto you. Yan yung gustong-gusto natin. Kaya kung titignan po natin yung structure ng hanay ng mga salita dyan, but seek ye first. Galing sa salitang ngunit, but, pero, subalit. Diba? It indicates negative thought or contrary from the other thought na pinanggalingan. Kaya ibig po sabihin, sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo na pero bago yung mga bagay na yan, kailangan ito po muna ang ating iisipin. So we have to prioritize something bago po ang mga bagay na yon. So ang ating pong unang dapat maintindihan, we have to prioritize entrance into the kingdom. Why? Kasi ang iniisip pa natin kingdom yung future. Tama? Yung pa yung naiisip natin kingdom. Pero may kingdom in the present na ayaw natin yung kingdom na yon. At yung kingdom din na nasa presente ng panahon na to, na ginawa ng ating Panginoon upang atin namang pasukin. So ano po yon? Aking sinasabi. Next po. Asay po dyan, but seek first the kingdom of God. Bakit kaya? Kasi nung una pong dumating, ang pagkakasala sa sanlibutan, ang sabi po ng Biblia, chapter 4, verse 4 ng 2 Corinthians, ay ganito, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ano po yung sabi sa first part? Ang sabi dyan, sino po yung nagpapalabo ng isipan ng ating pong ng ating pong pag-iisip tungkol dun sa pagkakilala natin kay Kristo at sa gospel na dala-dala niya? Sino daw po? Yung God of this world. At kung papansin din po ninyo yung structure ng salita dyan, yung God o God na nakalagay dyan is small letter. Sa mga nag-aral ng konting Bible language at translations, ang ibig pong sabihin nun is, hindi yan nagpe-pertain dun sa true God. So yung God of this world, na binabanggit sa chapter 4, verse 4 ng Corinthians, is sino? Si Satan. Sino po ang God ng sanlibutan ito? Simula nung kumatok kay Eva at kay Adan, si Satanas, at kanila pong pinapasok si Satanas sa sanlibutan. Siya na po ang namuno at naging Diyos ng sanlibutan ito. Kaya yung mga Diyos-Diyosan na nakikita natin, mapag-gadgets man yan, o yung literal na mga imahen, lahat po yan, it pertains to Satan. Kasi siya na yung pinakagad ng sanlibutan. Kaya po kailangan, ang sabi natin Panginoon, kailangan hanapin nyo muna yung kingdom of God. His kingdom.
Bakit? Ang sabi pa po dyan, next, unang punto na gusto ko pong maintindihan natin, all men are born in the kingdom of Satan. Lahat tayo, simula na pagkalabas natin sa sanlibutan, ay pinanganak na tayo sa kingdom na kung saan ang Diyos na umiiral ay si Satanas. Kaya ang sabi sa 51 verse 5 ng Psalm, behold, I was shapen in iniquity, and in sin my mother conceived me. Hindi po ibig sabihin paglabas ng bata, makasalanan na siya. Ang ibig po sabihin, ang tendency ng bata na yon, habang lumalaki siya, uuwi rin siya sa kasalanan. Kaya ngayong bata, di ba, tinuturuan natin ng mabuti. Huwag ka magsisinungaling ha, huwag ka mangungupit. Pero dumating yung panahon, yung mga hindi natin tinuturo sa kanya, yun yung ginagawa niya. Kasi yun ang ating tunay na features. Yun yung meron sa atin after sin. So, ang pinaka-tendency talaga ng tao ay magkaroon ng kasalanan. Sinasabi natin, huwag silang magmura. Pero lumabas lang dyan ng kaunti, marunong na magmura. Bakit ang dali natin i-adapt yung mga bagay na hindi maganda kaysa dun sa mga bagay na maganda sana natin ipakita? Kasi yun po ang meron na katangian ng tao after sin. Dahil nga ang God ng sanlibutan ay si Satan. At ano pa po sabi ng chapter 5 verse 44 ng John? Ye are our father, you are of your father, devil. So meron din pong mga anak si Satan at ang demonyo. Hindi lang po si Jesus, hindi lang po ang Diyos ang may anak. May anak din po siya. Ang sabi niya, and the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning, abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh his own. For he is a liar and the father of it. Ano ibig sabihin mga kapatid? So, nung pinanganak tayo sa sanlibutan, nandito tayo sa kingdom na kung saan ang sanlibutan na to ay pinamumunuan ni Satanas. Kaya wag po tayo magtataka na kung yung buong sanlibutan na to ay maraming kaguluhan, maraming hindi magandang nangyayari. Corruption sa politics, sa government. Talagang normal na mangyayari na meron po sa sanlibutan. Magulo. Puno ng inequity. Kaya ang ating pong dapat maintindihan at ma-disclose sa ating sarili, makapag-stand tayo kung saan yung truth. At kung ano yung truth na alam natin, we can share it to the other people, whatsoever, tanggapin nila o hindi. Ganun po. Kaya ang titignan natin mga kapatid, we have to prioritize the kingdom of God. So, isa sa mga dapat natin maintindihan, una, tayo bilang nasa loob ng church, next, we are transferred to the kingdom of God by being born again. Sino po dito yung mga nabautismuhan na? Siguro naman, karamihan. So, ibig sabihin, tayo na ay tumanggap nung paglipat sa kingdom of heaven, hindi na sa kingdom of Satan. So, we have to understand na sa sanlibutan pa lang ito, kailangan natatamasa na natin yung pagiging nasa kingdom of God. Kaya bandang dulo, maintindihan natin bakit lahat binibigay na sa atin ng Diyos Kasi we are in His kingdom and we are His child. Pero ang gusto pong maintindihan ng bawat isa sa atin ngayon, na kung ikaw tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tumanggap ka ng seremonya ng bautismo, dapat maintindihan mo na umalis ka na sa kingdom of Satan and you have been transferred to the kingdom of God. So lahat po ng perks na meron ng kingdom of God, salvation number 1, at lahat ng pangailangan natin sa sanlibutan, protection, at kung ano-ano pangailangan natin, andito na po yun. Ang kailangan lang ma-establish sa atin, maintindihan natin, na tayo talaga ay nasa kingdom of God. Kapag yun questionable pa, dahil nabautismohan ka, medyo maliit ka pa tapos sinabay ka lang sa marami, hindi mo pa naiintindihan ano talaga yung ginawa mo doon, ano talaga yung tinanggap mo sa panahon na yon, magkakaroon ka ng problema. So, naalala ko tuloy yung kwento ni Pastor Aser. Kilala niyo si Pastor Aser? Bakdayan. Kapatid ni Pastor Israel Bakdayan. Sabi niya, I have been converted also. Yes, I am born Adventist, pero kailangan maintindihan ko na kailangan ko pa rin ma-convert. Kasi ang iniisip daw ng marami, porque sa Adventist church na sila, okay na sila. Pero sabi niya, hindi. Gumagawa pa rin ako ng kalokohan nun Nasa AUP sila, pero kinukwento niya kung ano yung mga ginagawa pa niyang mga kalokohan sa labas. At tinry talaga niya kung ano yung ibang mga pwede niyang ma-explore na kalokohan. And then doon niya naintindihan, kailangan pala isang Kristiyano
may turning point sa buhay. Na kung saan yung turning point na yun, yung magbibigay sa kanya na kailangan ko pala talaga ma-convert. Hindi lang sa pagiging Adventist, but to be a follower of Christ. Ano? Kasi pagiging Adventist, madali lang. Diba? But to be a Christian, literally, to be a follower of Christ, yun po tayo nagkakaroon ng problema. So we have to be born again. That's with the ceremony of baptism. Sabi po ng chapter 3, verse 5 ng John, sinasabi po ni Jesus John, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Ang naiintindihan natin kadalasan is yung born of water. Pero yung born of Spirit, ano po yung ibig sabihin? Kasi yung born of water, one time ano yan eh. One time ceremony yan. Pero yung born of Spirit, it is the life of the sanctification na meron po tayo all throughout our life in this world. Dapat maintindihan natin yon. Kaya kailangan daw, we have been born of water and of the Spirit. At pagkatapos po noon, ang sabi sa number 1, baptism is a ritual and symbol of a new birth. So kung paano daw po tayo pinanganak nung birthday talaga natin, yun din po yung simbolo nun. Pero it is a newborn person in Christ. Pangalawa, being born again requires dying to the world. So kailangan daw natin ulit mamatay. Para po tayo maintindihan natin na tayo naka-enter sa kingdom of God. At pangatlo, entrance into the kingdom of God makes you a child of God. So yung entrance na yun natin sa kingdom of God, dapat maintindihan natin na tayo po ay kanya pong mga anak. Nung nagkakakwentuhan din kanya ni brother sa ano kayang kulang sa urban evangelism. Bakit yes, tumanggap nga sila kay Jesus and then saglit lang mawawala na agad sila. Or kaya talagang wala talaga silang pakialam. Aaten lang sila ng crusade and then after ng 2 araw wala na. Bakit? Kasi hindi natin natututukan yung pinaka-importante doon sa ginagawa nating evangelism. Ano ba yung importante na yon? Ang pinaka-importante po, maipaunawa natin sa kanila yung saving grace ng ating pong Panginoon. Na yun yung unang-una dapat na ibinibigay natin sa kanila. Dapat maintindihan ng mga tao na nasa paligid. Chapter 2, verse 1 ng Ephesians, ano pong sabi doon? Na tayo dati ay mga patay sa kasalanan. So dapat po natin yung maipaintindi sa kanila. At dapat din tayo ranas natin yon. Kasi hindi natin kayang ipaintindi sa kanila nang hindi natin yung ranas. Na tayo dati makasalanan and then yung pagiging makasalanan natin na naiintindihan natin tayo ay patay sa pamamagitan nun. So they have to hear the word of God kasi yun lang po yung makakapagbuhay sa kanila. Kailan sumisilang yung faith ng isang tao? After they have been resurrected. So ganun po dapat ang maging evangelism natin. Dapat maintindihan natin na sila sa paligid natin. Kahit anong sabi mo ng doktrina dyan, hindi ka iintindihin yan kasi sila ay mga patay. At pag sila ay tinawag ng ating Panginoon, doon lang sila mabubuhay and they will act what the faith na meron po sila. Kasi mismo yung faith is galing din po sa Diyos. And after nila po mag-act sa faith na yon, and then lalakad sila, ang problema ay blockage. So kailangan po maitanggal muna natin yung mga barriers natin sa mga tao sa paligid. Hindi yung tayo yung nagtatayo ng barrier. Ganun po kadalasan ng evangelism natin eh. Sinasabi agad natin kung ano yung mga bawal. Sinasabi natin kung ano yung mga hindi dapat nilang gawin. Kung ako, 6 days a week or 7 days a week pa yung trabaho ko, tapos papangaralan mo ko araw ng Sabat, dapat di ako papasok. Baka ngayon lang, aalis na ako. Diba? Bakit? Kasi may barrier agad. Dahil ang isang tao matatapik yung kanya pong kinabubuhayan, medyo aalma yan. Kita niyo yung kwento nung nakaraang lesson, di ba? Yung pinapunta yung mga demonyo sa baboy, nagalit sa kanya yung may-ari ng mga baboyan eh. Kasi yung kinabubuhay niya. Bakit? Kasi hindi naiintindihan ng may-ari ng baboyan kung ano at si Jesus. Pero yung pinagaling ni Jesus, naiintindihan niya. So dapat tayo ganun din, naiintindihan natin at alam din natin yung sinasabi natin sa mga tao. Ganun po. Kasi ang isang bagong buhay at ang isang bagong newborn Christian, hindi mo maaalis agad kung ano yung mga mali sa kanya. So nandito tayo mga kapatid para tulungan siyang alisin yung mga rap na nasa paligid niya at nasa buong katawan pa niya. Hindi tayo, Adventist
ka na, nagsisigarilyo ka pa rin. Di na kita papaakyatin ng pulpito pag ganyan ka pa. Ano? Alam niyo yan, nagkakaroon tayo ng judgment sa kanila, imbis na tulungan natin sila sa bagay ng yon. Dapat ito yung isa natin maintindihan pa. Next. The kingdom of God is a spiritual kingdom where everyone who knows Christ is a member. It is beyond the church. Ano pong ibig sabihin? Naiintindihan lang kasi natin yung church na salita as a building, as an organization, pero ang pinaka-church po is tayo. Ano? Kaya dapat natin maintindihan, pag nag-evangelize tayo, they are the church na kailangan po nating tawagin. Ano? Kasi iniisip lang natin, tayo lang mismo yung church. Or yung organization lang natin yung church. Hindi po ganun. Dapat maintindihan natin, it is beyond the church. Kaya gustong-gusto ko yung ginagawa ninyo, paghapon, lumalabas kayo, di ba? O kaya may mga program dito, tapos yung iba naman may sarili-sarili ding mga activities na ginagawa para sa effort ng evangelism natin. So, dapat po talaga ganun tayo. Hindi tayo nakastuck lang dito the whole Sabbath. Ang sabi ko nga, pinakamagandang araw para mag-evangelize, Sabbath. Si Jesus, every Sabbath, kung saan siya pupunta. Inaaway pa nga siya ng mga Pharisees, di ba? Inaaway pa siya ng mga taga-Nazareth nung panahon niya. Anong ginagawa mo pag Sabbath? Likot-likot mo kung saan ka pumupunta. Si Pablo, ganun din. Kapag kaaraw ng Sabbath, nagpupunta-punta rin siya kung saan-saan. So, ganun mga kapatid, it is beyond the church. Kasi yung church mismo ay tayo bilang individual. Anong ibig sabihin ng Iglesia? Called out of darkness. Kaya dapat maintindihan natin na tayo bilang mga church mismo ay tumatawag din ng another churches. Ano ibig sabihin? Para hindi tayo maging dogmatic pagdating sa relihiyon. Dapat maintindihan natin, it is a spiritual kingdom. Na dapat lahat tayo dun bilong at dapat naiintindihan natin yung sa ating pong mga sarili. At huli po sa una pa lang, sorry na. Letter D, next. Sabi po, first thing in the morning, we need to make sure that we die with Jesus and enter the kingdom of God. Sa ating pong pagising sa umaga, dapat naiintindihan natin na bumangon tayo ulit sa kingdom of God. Para po makalakad tayo sa kingdom of God sa ating pong sarili. Paano natin maiintindihan yon? Alam niyo mga kapatid, kapag close na close tayo sa kaibigan natin, hindi laging ikaw yung mag-a-approach sa kanya. Uy, gala naman tayo. Uy, labas naman tayo. Minsan siya rin. Naniniwala ba kayo yung Diyos ganun din? Si Jesus, kapag close na close kayo, tatawagin ka niya. 2 beses magtawag si Jesus. Kapag sobrang layo mo na, at pangalawa naman, kapag sobrang close kayo. Kaya nga naikwento ko sa inyo nakaraan, ako minsan habang nagdadrive lang, may idea ako maiisip, parang gustong ipaintindi sa akin ng Diyos. Pagdating sa trabaho, yun yung muna yung atupagin ko. Kahit naka-in na ako nun. Hanapin ko muna yung gusto niyang sabihin. And then, kapag nasatisfy na yon, saka ako magsisimula ng trabaho. Or after naman, sa bahay, hindi ko pa rin makita sa trabaho, uwi ako sa bahay, hahagilapin ko pa rin yun. Kasi tatawagin tayo ng Diyos. Kapag gising tayo sa kingdom of God. Alam niyo ano sasabihin niya sa atin? Good morning. Good morning. Next. Number 2, prioritize knowing His righteousness. Ito po yung dapat nating isa sa mga pinakatutukan sa aral na to. Kasi kung titignan po natin dyan, sa talata, ang sabi dyan, His righteousness. Not my righteousness, not yours, not pastor's righteousness, not elder's righteousness, or anyone's righteousness, but His righteousness. Bakit kailangan yung righteousness niya yung hanapin natin? Kasi sabi sa chapter 3, verse 10 ng Romans, next, sabi dyan, and it is written, there is no righteous, no one. Wala kahit isa sa atin yung, punta po muna doon, righteous. Tama ba? So, kung hahanapin mo yung righteousness sa sarili mo, at doon sa mga tao na sa paligid mo, wala kang mahanap. At kung hahanapin mo yung righteousness na yun, dahil nakakasunod ka na, sasabihin ko sa inyo, wala pa rin po yun. Ang kailangan natin i-prioritize ay hanapin yung righteousness ng ating pong Panginoon. Kaya yung sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ang dapat natin maintindihan sa Bible at sa sarili nating pamumuhay
I am nothing, and I am not righteous enough para pakaharap ako sa ating pong Panginoon. At dahil sa hindi ako righteous, kailangan ko hanapin yung righteousness niya. Next, ang sabi dyan, righteousness by faith assures us justification and forgiveness of sins. Kaya marami sa bawat isa, mga Adventist, na binyagan na sila at nasa church na sila, active sila. Pero pag tinanong mo sila, are you saved? Hindi nila masagot. Nag-aalinlangan sila. Bakit? Kasi yung righteousness nila yung kanilang pinagbabasihan. Pero kung pagbabasihan natin yung righteousness ng Diyos, dahil sa biyaya niya, tayo ay righteous. And because of that righteousness, I have been saved. Anong sabi ng chapter 2, verse 8 ng Ephesians? You have been saved through grace. Saved. Ikaw ay naligtas dahil sa biyaya at sa pananampalataya na meron ka sa biyayang yun. Ilang beses sinabi ni Pablo, ligtas na kayo, ligtas na kayo, ligtas na kayo. Bakit? Nawawala lang po yung ganong idea sa isang Kristiyano kapag tumitingin na siya sa gawa niya. Kasi pagka tinignan mo yung gawa mo, tapos tumingin ka sa law, ay yari. Medyo tagilid ako doon, nagsinungaling ako nung nakaraan eh. Hindi ako nagbayad sa jeep. O kaya sinabi ko sa boss ko, tapos ko na yun kahit hindi pa naman. Kaya tanggalin po natin sa isip natin yon, na pagbasihan natin yung sarili nating righteousness. Ang meron po dapat sa atin is forgiveness of sins. Ang isang Christian po ay nabubuhay in a life full of confession and forgiveness sa ating pong Panginoon. Full of repentance ang buhay ng isang Kristiyano. At hindi po yun, ay dapat po yung hindi mawala sa buhay niya. Na tuloy ang kanya pong panghingi ng tawag sa ating Panginoon. Ang sabi po dyan sa chapter 3, verse 25 ng Romans, sabi ni Paul, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, and to declare His righteousness for the remissions of sins that are passed through the forbearance of God. Ano pong sabi? Ang sabi yung Diyos daw po ay sinet niya na yung pagbibigay sa bawat isa sa atin nung pananampalataya dun sa dugo ng ating pong Panginoong Kristo. Para po yung righteousness na yon ay maklaim natin. At yung claimants natin sa righteousness na yon ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran at ng koneksyon sa ating pong Diyos. Kaya po tayo ay connected with our God. Kahit tayo ay sabihin nating mga makasalanan. Dahil po tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatan through Christ's righteousness. Next, ang sabi po dyan, the legalistic righteousness of Pharisees prevents us from entering the kingdom of God. Chapter 5, verse 20 ng Matthew. For I say unto you, that except your righteousness should exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of God. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga sa mga tao? Kung hindi ninyo malalagpasan yung righteousness ng mga Pariseo na yan, ng mga eskriba na yan, hindi kayo makakarating sa kingdom of God. Alin ba yung naiintindihan na righteousness ng mga Pariseo at mga scribes? Kapag sumusunod sila sa utos, ay righteous sila sa paningin ng Diyos. Kaya sila, walang pagsalang susundin talaga nila yan. Kabisado nila ang, Torah. Yung mga scribes po, sila yung mga taga-sulat ng Bible, mga Bible translator. Kaya sila yung talagang maalam pagdating sa Bible. Tapos yung mga Pharisees naman, sila yung mga teachers of the law. So, sila yung tagapagturo ng kautusan. Ni Kudlit, ni Tuldok, isang salita, kabisadong-kabisado nila sa kautusan. Pero ano sabi ng Panginoon? Pag hindi nyo in-exceed yung righteousness na naiintindihan ng mga yan, hindi kayo makapasok sa kingdom of God. Bakit? Kasi yung righteousness na intindihan nila is pang sarili nilang righteousness. Ginagawa nila yung righteousness nila through obedience. Tayo, we have been righteous because of Jesus, kaya tayo nakakagawa ng mabuti. Next, ano ba yung righteousness na meron ng mga Fariseo? Sabi dyan, the Pharisees believe that you became righteous by obeying the law. Pangalawa, righteousness by faith is apart from the law. Yung righteousness na meron tayo sa pananampalataya ay hiwalay doon sa kautusan.
Bakit? Kasi nga, si Jesus, dahil tinapos niya na yung kanya pong misyon at doon sa kautusan ay nakasunod siya ng buong buo, hiwalay na siya doon. Ano? Ano ibig sabihin? Hindi niya ibig sabihin nilalabag niya. Ang ibig pong sabihin, hindi siya under sa papurusahan na meron po yung law. Ano? Dahil si Jesus ay naging masunurin all throughout His life bilang tao sa law. Kaya yung righteousness na meron po tayong sinasampalatayanan is a part dun sa law na yon. And sabi in chapter 3 verse 21 and 22 ng Romans, but now the righteousness of God without the law is manifested. Yung righteousness ng Diyos, nagmamanifest yun kahit wala yung law. Ano? Ang sabi yan, being witnessed by the law and the prophets. Ano yung isa pa siyang sinasabi? Yung law and the prophets, ano po yung sabihin ng law and the prophets? The Old Testament, the writings of Moses, the first 5 books, the prophets, and yung songs. So yan po yung yan po yung prophets, law and the prophets. So diyan, Torah at saka yung po mga sulat na mga propeta. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Ano? Kaya dapat yun yung maintindihan nating righteousness, mga kapatid, na yung righteousness na meron tayo is inimpute lang sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon dahil sa ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ano? At yun yung dapat tinatanggap natin para hindi sapilitan yung ating ginagawa. Ano? Kapag naiintindihan natin yung righteousness natin, pipilitin mo lang yung sarili mong gumising ng maaga pag Sabado. Para hindi maging mahirap, mga kapatid, dapat maintindihan natin yung righteousness niya, yung ating pong isinabubuhay. Ano? Paano natin maranasan na hindi siya pinipilit? Alam niyo, mga kapatid, naniniwala ako doon na isang Kristiyano na talagang natitiwala lang sa righteousness ng Diyos, hindi niya pinipilit yung pagiging Christian niya. At hindi niya pinipilit yung magiging karakter niya at behavior niya sa labas. Ano? Example, mga kapatid, sa amin sa trabaho, mahilig sila magpatugtog. Tapos umaga pala nagpapatugtog na yan sila. Alam niyo yung mga kanta-kanta. And then pagpasok mo sa trabaho, may tugtog na yan. Kapag nauna yung kay trabaho namin na may speaker talaga. Ano? And then one time, pagpasok namin ng umaga, nagpatugtog siya ng worship song. And that time, alam niyo, sumasabay lang ako. Alam ko yung kanta, alam ko yung lyrics, kahit di maganda boses ko. Sumasabay lang ako. Ano? At sabi niya, "Ay, Paul, ba't alam mo yung kanta?" Sabi ko, "Kako, kasi lagi ko naririnig, kako, sa simbahan." At saka, lagi namin yung kinakanta doon, ganyan. Tapos pag yung special number ako, joke lang. Sabi yung special number. Basta familiar po ako sa kanta, sabi ko. So, alam niyo ang sabi niya? Sige, ganito na lang. Every Monday morning, or every day na lang, sabi niya, every morning, worship song muna yung papatugtugin natin. Ano? Ilang minuto yon, minsan oras pa, worship song yung tinutugtog sa office, ng umaga. Ano? And then isa pa, alam niyo, mga kapatid, sa GC ng buong building namin, nagbigay ng instruction, nagulat ako, nag-survey sila kung ano yung religion ng mga tao na nasa building. And then ako lang yung Adventist. Ano? And then yung pinaka-manager namin, pinag-ahawak niya ako ng isang Bible study. Hindi natin kailangan pilitin maging Kristiyano, mga kapatid. Kusa yun nangyayari kapag tayo ay nakakling sa katotohanan ng ating Panginoon at kung ano yung gusto niya sa ating pong mga buhay. Ano? Di mo kailangan piliting huwag kumain ng ganito. Di mo kailangan piliting sumamba. Di mo kailangan mag-evangelize. Hindi mo kailangan pilitin na mag-evangelize. Ano? Kukusa yan. Kasi tayo po ay nakatingin sa righteousness ng ating Panginoon. At panghuli po sa part na yan, letter C, first thing in the morning, try to learn something about Christ's righteousness. Kapag nag-aaral po tayo ng Bible, pilitin po natin na hanapin si Christ sa bawat sitas ng Biblia. Dahil doon lang po natin makikita yung liwanag na meron tayo at ating po magiging kalakasan sa buong maghapon. Philippians chapter 3 verse 9. Yan, sabi dyan, and be found in Him, not having my own righteousness. Anong sabi ni Paul? Makita ako na hindi ko nakikita yung sarili kong righteousness, which is of the law. But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Anong sabi ni Paul? Ang ganda, no? Sana makita ako na hindi ko tinitignan yung sarili kong righteousness, kundi ang tinitignan ko is yung righteousness na meron ng ating pong Panginoong Hesukristo.
Kasi doon po hindi magiging pilit yung pagiging Kristiyano niya. Next, at panghuling part po ito, number 3, prioritize trust. Ano? Ito na po yung later part na paboritong-paborito natin. Ano? Pero ang tinuturo po sa atin ng Diyos dito is, we have to prioritize trust. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Ano? Yung sinugo niya yung mga alagad, hindi niya yun binigyan ng, ganito yung budget dyan, ganito yung gagawin niyo dyan, ganito yung, yung magiging pagkain niyo dyan. Hindi. Ang command niya lang, pumunta kayo sa lahat ng sulok ng sanlibutan, kung ano yung kaya ninyo. Mag-preach kayo ng gospel. Kasi ituro mo sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin, ituro mo kung ano yung mga mabubuti, and then bautismuhan mo sila. Ano? Gano'n lang sabi sa kanila, hindi, ganito, 25,000 sa area mo, Peter, 25,000, hindi ganyan, ano? Ang pinasabi dito is prioritize trust. Kasi kung ano yung kailangan natin, personally, at maging na ministry, ipoprovide po yun ng Diyos. Pangako niya yan eh. Sabi dyan, sa all these things shall be given to you as well, for all the things you do, Gentiles seek. So sabi dyan, kausap niya kasi mga Pharisees, marami sila talagang pag-aari. Ano? Kumbaga sa kumpleto sila. Pero sabi niya, kagaya nung hinahanap ng mga Gentiles, ganoon din yung mga kailangan nyo. Sabi niya, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So ano yung all these things? Next. Sabi diyan, these things or all these things refers to the daily needs. Kung ano yung kailangan natin. Ano ba 'yon? Yung pagkain, yung magdadamit at matitirahan. 'Yun yung ating pong talagang mga priority na pangailangan. So pinoprovide po 'yun ng Diyos about sa atin. Kaya kapag yung isang Adventist mako-convert siya, medyo magugulumihanan na yan, baka mahirapan na maghanap ng trabaho. Kasi lahat ng trabaho ngayon, halos may Sabado na. O kaya baka hindi na ako makapasok ng trabaho kapag may Wednesday and Friday fellowship pa. Ang problema yung tindahan ko, babuyan. Paano na ako nito? Alam niyo ba yung isang kwento ng isang kapatid na gano'n yung niya? Ang tinda talaga niya, babuyan. Kasi mas malakas talaga yung kesa sa manok. Mas malakas siya ibenta. Napanood namin yung sa AUP, sa isang event sa AUP. And then, may testimony siya doon. Video presentation lang ng testimony niya. And then, sabi niya, sobrang grabe na daw yun. Kinagabihan, bago siya magpabautismo, talagang dadalawang isip siya. Pero nanalangin daw siya. At sabi niya sa Diyos, magtitiwala ako sa'yo. Kung ano yung gusto mong gawin, magtitiwala ako sa'yo. Tapos iniisip na daw niya noon kung saan siya aangkat ng manok. Papalit na siya ng Hanggang kinabukasan, dumating yung baptism, and then, pagbukas niya ng freezer niya, yung mga baboy pa natira. Ang sabi daw niya, Panginoon, last na naman na. Ipauubos ko na lang to. Usually daw yung ganun karami, nauubos yun maghapon. Pero from the morning, 8 to 10 a.m., naubos agad. Naubos agad. And then after nun, nilinis niya yung ref, nilinis niya lahat ng mga kaya nilinisin doon sa niya. And then pinilitan niya yung produkto niya ng manok. At ng baka. And then sa testimony niya, yung kita niya from the baboy is dumoble pa kaysa doon sa kinikita niya doon sa dumoble na yung kita niya sa manok at saka doon sa kaysa doon sa kinikita niya sa baboy. So we have to prioritize trust. Kailangan talaga natin magtiwala sa Diyos. Kasi kung talagang yung faith natin genuine, magbubunga po sa atin yan ng tiwala. Kailangan talaga lang natin ipagkatiwala. Pero ang daling sabihin nun, madalas hirap yung gawin. We have to prioritize trust, mga kapatid. Na tayo bilang mga tao, wala tayong kayang i-provide sa sarili natin. Kundi ang provider po natin na lagi ang ating Panginoong Diyos. Next, malapit na po tayo matapos, huwag kayong magkalala. Kailangan nyo na lang magtiwala. Ang sabi dyan, entering the kingdom of God, makes your Father whom you can trust to provide your needs. Chapter 3, verse 1 ng 1 John, behold the manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Yung mundo daw, hindi naiintindihan yon. Pero tayo bilang mga Kristiyano, naiintindihan natin kung sino yung ating Ama na nagpo-provide sa bawat isa sa atin.
Isang example dyan isang maliit na bata, pinoproblema ba niya kung ano yung kakainin niya? Hindi niya po problemahin yun. Sasabihin niya lang, Tay, Pa, gugutom na ako, baka naman pwede mo akong pakainin. O kaya, Ma, Pa, pakainin mo naman ako, nagugutom na ako, walang oras na mag-aalas 12 na, di pa tapos si speaker. Pero ano ibig sabihin? Yung bata, hindi niya pinoproblema yun. Ang alam niya, yung tiwala niya, andun sa kanyang mga magulang. Napakakainin siya nun kapag gutom siya. Ganun din dapat yung ma-develop sa atin. Anong sabi ng ating Panginoon? Hanggat hindi kayo nagiging kagaya ng mga batang yan, hindi kayo makakapasok ng kingdom of God. Bakit? Kasi ano yung meron pananampalataya yung mga bata? Wala silang pakialam kung may trabaho ba yung tatay nila, makakapag-provide ba yung nanay nila. Basta ang alam nila, hingi kami ng pagkain sa kanya. Kasi siya yung mama ko, siya yung papa ko. Nung nag-aaral tayo, hindi rin open yung isip natin, ano ba yan sila mama? Bayaran ko na ng tuition next week. Hindi pa yan nagbibigay. Nagtitiwala pa rin tayo na magbibigay siya. Kasi alam natin na sila yung mga magulang natin, sila yung magpo-provide nun. Yun po yung trust na kailangan natin sa Diyos. Na tayo parang walang-wala na, parang imposible na. Pero magpo-provide ang Diyos sa pamamagitan ng ating pong tiwala. Next, ang sabi po dyan, knowing Christ's righteousness assures that your sins are forgiven. Ito po yung isa sa mga pinaka-importante. Pinoprovide niya sa atin yung lahat ng pangailangan natin, pero pinoprovide din po niya sa atin yung kasiguraduhan na kapag tayo ay nanghingi ng kapatawaran sa Kanya, tayo ay Kanyang patatawarin. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Kaya kailangan natin magtatiwala sa Diyos. Bukod sa mga bagay na kailangan natin sa sanlibutan sa araw-araw, ipagkatiwala rin natin sa Kanya yung lahat na meron tayo sa ating sarili, yung iniquity natin, yung ating kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Kanya at magtiwala tayo na tayo po'y Kanyang patatawarin at lilinisin pa. Yun po yung maganda. At panghuling talata, mga kapatid, ang sabi dyan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sino daw po yung finisher ng faith natin? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ibinigay sa atin yun sa panisimula at tatapusin po niya yun para sa bawat isa sa atin. So we have to stick and we have to cling with our Lord Jesus Christ every day as the priority sa ating pong mga buhay. At panghuli pong slide, ang sabi dyan, our daily priorities brings us into the saving relation with Jesus as Lord of the kingdom, our righteousness, and our provider.